Tayo po ay magpapasimula sa papuring awit dito po sa page 127, Palasyo sa Kaitaasan. At awitin po natin po ito ng may kasiglahan. Yamang alam po natin na tayo pong lahat ay may nakalaan po sa atin na palasyo po doon sa kaitaasan sa lahat po ng sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. May kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay ng kaharian. Itong yanta ay ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Walang kapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa lupa na ito'y mahirap, ang kaugnayan ay sasaklan. Walang sarili, di na hangtiyan doon sa langit. Ako'y may bahay na di masisingit na walang hanggan. Walang kapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantay dito hanggang umato sa palasyo na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Kapis at naging sariwa sa piling ng Diyos mayaman. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit po dito po sa page 186, kung sumapit ang lahat sa langit. Page 186 po. Awitin po natin ng may kasiglahan. Awitin
ang pag-ibig ni Jesus, awitin ang awa niyang puso sa lahat ng walang lubos na inihandang lubos. Lahat ay sunod ang nagdadami kay Jesus sa langit. Kahit may awitin, tayo ay magpatuloy na tapat, umasa't maglingkod na gana nang upang ating mamasdan kanyang kawalhatian. Lahat ay ating ganap ating tatawin kay Jesus sa langit. Kaya't may awitin, sulong hanggang sa ating mata ang pahalahanda sa Kristiyano, upang makasama tayo doon sa langit ni Kristo. Lahat ay sunod ang ganap ating tatawin kay Jesus sa langit. Sige po, ngayon po ay tayo po ay dumulog po sa pamamagitan po ng panalangin upang humingi po ng patnubay po sa Diyos. Let us pray po. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan po sa pagkakataon po na ibinibigay niyo po sa amin sa oras po na ito, na bagamat kami po ay magkakahiwalay po na physical, pinagbuklod niyo po kami sa pamamagitan po ng online prayer meeting, ay online Bible study, kung saan po ay muli po naming mapapakinggan ang inyo pong mga salita at magbigay po sa amin po ng kasiglahan habang kami po ay narito po sa sanlibutan, magpatuloy po na maglingkod po sa inyo at ipalaganap po ang mabuting balita ng kaligtasan po. At makita po at masampuan niyo po kami na lumalakad po sa inyo pong kalooban. At kami po ay patuloy din pong dumadalangin, lalo tigit po sa anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na espiritu at bigyan po ng patuloy na karunungan na nagmumula po sa inyo, maging sa kanya pong kalakasan din pong physical. At ang bawat isa po sa amin ay patuloy na pangunahan niyo din po at kami po ay mapagpala sa pakikinig po ng inyong mga salita. Maging ang internet connection po ay amin pong dinadalangin. Nawa po wala pong maging hadlang at malinaw po na mapakinggan po namin ang inyong pong mga salita. At kami po ay humingi rin po ng kapatawaran ng inyong pong paglilinis sa mga pagkukulang, kahinaan, kasalanan po na nakikita niyo po sa amin at patuloy nawa ay gamitin niyo po kami at patuloy po linisin sa inyong pong paglilingkod po. At patuloy sa inyo po namin inaasa buong oras po na ito sa amin pong pag-aaral at ito pong lahat ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli po ay magandang gabi po sa bawat isa po sa atin at welcome po sa ating pong online Bible study. At sa mga nakaraan po ay pansamantalang natigil po ang ating pong series na pag-aaral po sa aklat po ng Filipos. At ngayon po ay may pagpapatuloy po sa huling bahagi po ng chapter 1. At ihanda na po natin ngayon ang ating pong mga puso, ang ating pong mga kaisipan, maging ang Biblia po sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. At akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez.
magandang gabi po mga kapatid at tulad po ng nabanggit ng kapatid po natin ay medyo naantala po tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Pilipos. Bunga po ng iba't iba rin na mga kadahilanan. Kaya ang gabi pong ito ay personally, ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon at makakapagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Pilipos. At tayo po ay nasa mga huling bahagi na po ng ating pag-aaral sa chapter 1. Kung saan po ay nagsisimula po ito sa verse 27 hanggang verse 30. At marahil po ay atin muna po itong tignan uli at basahin bago po tayo dumulog sa Panginoon at humingi ng patnubay. Ganito po ang ating mababasa. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas. At ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin at ngayoy nababalitaan ninyong taglay ko. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita at saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa malaya na kami po ay makapag-aral sa iyong mga banal na salita. At bagamat kami po ay physically ay magkakahiwalay, sa pamamagitan po ng teknolohiya sa panahon po namin, ay kami po ay nagkakaisa na nag-aaral sa iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita ang siyang tumatanglaw sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan upang malaman po namin ang iyong kalooban at makita po namin ang mga katotohanan na ito na siyang magsilbing lakaran ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gabing ito, ang bawat tahanan ay pangunahan mo po ng iyong Santong Espiritu nang sa ganun po ay tunay na ang mga salita mo ay maging maliwanag po sa amin at ito'y maging pagpapala at ito'y magsilbing tanglaw sa buhay po namin. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay po. Marahil po ay dahil sa medyo naging matagal din po yung ating pagkakaantala sa pag-aaral na ito ng Aklat ng Pilipos, ay siguro pahapyaw ay gusto kong sariwain sa ating pong mga kaisipan o kung ano po ang mga bagay na
napag-aralan natin ng mga nagdaan. Maliwanag po na ang aklat ng Pilipos ay sinulat ni Pablo nang siya po ay nakabilanggo ayon po dito sa ating mga pag-aaral. At ang Kapitulo 1 po ay nagtuon siya ng mahalagang bagay, mga katotohanan na may kinalaman po sa Ebanghelyo. Sapagkat yung mga unang talata, mga unang bersikulo, simula Kapitulo 1, 1 hanggang 12 ay mapapansin po natin na ito ay nakasentro sa katotohanan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo at ang kanilang pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Makikita po natin yan sa verse 5. Ang sabi ron, dahil sa inyong pakikisama for your fellowship in the gospel. Yung pong salitang fellowship in the gospel. Ang koinonia. Ang ibig pong sabihin ay partner in the gospel. At nakita po natin yan yung naging kagalakan ni Pablo sa kabila po ng kanyang pagkakabilanggo, sa kabila ng kanyang nararanasan na kahirapan. Sapagkat nakita rin po natin na ang kanyang buhay ay hindi nakatuon sa kanyang sarili, kundi ang kanyang buhay ay nakatuon kay Kristo na siyang laman ng Ebanghelyo. At simula naman po doon sa mga sumunod na talata hanggang doon po sa talatang 26, ito po ay may kinalaman naman tungkol sa dito sa verse 12, yung furtherance of the gospel. Sabi po rito, ngayon ibig ko na inyong maalaman mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay mangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Okay. Yun yung focus, mindset ni Paul. Yung maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit na ano pang kalagayan na mayroon siya. Kaya yun yung pinaka motive, yun yung pinaka layunin ni Pablo. Yung maisulong ang Ebanghelyo. Para sa kanya, ang pagkabilanggo niya po doon sa Roma ay isang daan para ang Ebanghelyo ay maipangaral. Kaya yun po yung pagsulong sa Ebanghelyo. At dito po sa ating binasa, patuloy din na bagamat ito ay connected doon sa sinasabi ni Pablo na yung kanyang buhay, mabuhay man siya o siya ay mamatay dahil hindi niya po alam kung ano talaga ang magiging kapalaran niya sa kanyang pagkabilanggo. Bagamat mayroon siyang pagkakapuri na kung siya ay palarin o kung siya ay ma-release sa kanyang pagkabilanggo, ay nakita niya ang malaking pakinabang nito ay ang mga taga-Pilipos upang sila'y kanyang patuloy na magabayan, patuloy na matulungan, at patuloy silang lumago at sila'y magpatuloy sa pakikiisa sa mabuting balita. Kaya dito po sa huling bahaging ito ng chapter 1 ay may kinalaman po ito
kung paano nila maipagtatanggol ang ebanghelyo, kung paano sila ay magiging matatag upang maipagpatuloy nila ang pangangaral at pakikiisa, pakikisama, pagsulong ng ebanghelyo. Kaya mapapansin natin po rito na hindi po madali ang isang iglesia ay may involve sa evangelism or sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Maliwanag dito na ang pakikibahagi sa ebanghelyo ay isang pakikibahagi sa isang laban. Kaya mapapansin natin dito yung mga bagay na katotohanan na ang pangangaral ng ebanghelyo, ang pakikiisa sa ebanghelyo ay may lakip na sufferings. Mababasa rin po natin yan dito po sa mga pag-aaralan natin. At nangangailangan tayo ng lakas. Ang isang iglesia, kalakasan, sapagkat ang pakikibahagi sa pangangaral, pagpapalaganap, pakikiisa, pakikisama, at sa pagsusulong at sa pagdidepensa ay para kang isang wrestler din na buno. Ang sabi rito sa verse 30, yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin at ngayon nabalitaan ninyong taglay ko. Kaya gusto kong makita po natin itong kalagayan o katotohanan na sa pakikibahagi ng iglesia o ng bawat individual na mananampalataya ay mayroon tayong pakikipaglaban, pakikipagbuno, o ginamit yung salitang conflict. Kaya dito po sa mga talatang ito, mayroon pong tatlong mahalagang bagay po na iniwan si Pablo o sinulat si Pablo upang maging matibay, matatag ang isang iglesia tulad ng mga taga-Pilipos at ganun din naman po sa panahon natin. Ang isang lokal na iglesia, ang pangunahing gawain ng isang lokal na iglesia ay hindi lamang yung pagsamba, kundi yung paghayo o yung pagtugon doon sa tinatawag na Great Commission. At kailangan tayo na magsitibay sa bagay na yan. At mayroon po tayong tatlong bagay na makikita na binigyan diin ni Pablo po upang maging matibay tayo o maging matibay ang mga taga-Pilipos at makapagpatuloy sila sa kabila ng opposition, persecution, sa kabila ng conflict, mga bagay na umahad lang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Una po, ang sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Mahalaga po yung pamumuhay
ng mga taga-Pilipos. Although sa English po, ginamit po niya yung conversation. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang isa pong mahalaga na pagpapatibay sa pakikipagbaka o sa pakikipaglaban sa pagsusulong ng ebanghelyo ay ang mahalaga po yung tinatawag na consistent life. Yung consistent, ang ibig pong sabihin nito, hindi lang yung siya'y nagpapatuloy, kundi yung hindi nagbabago. Yun yung consistent life. Hindi siya pabago-bago. Kung may nagbabago man, siya'y umuunlad tungo sa buhay na yon. Napakahalaga po kasi noong consistent life. Kung minsan po kasi, lalo na po tayong mga Pinoy, mga Pilipino, magaling lang tayo sa umpisa. Kung minsan, hindi tayo nakakarating doon sa kalagitnaan. Kung minsan naman po, ay hindi natin natatapos. Ang consistent life, ang pagpapatuloy sa pamumuhay kay Kristo ay isang bagay na para kay Apostol Pablo ay isang bagay na magbibigay ng pagtatagumpay sa pagsusulong ng magandang balita. Although ang salitang conversation, parang kung titignan mo, conversation, parang sa Tagalog, pag-uusap o talking, no? Pero dito po, ayon po sa mga nag-aaral sa Biblia, yung salitang conversation ay sa Old English, no? Yung matandang English na lengguwahe na ito ay ang ibig sabihin ay living, pamumuhay. Yun po. Kaya dito naman sa Tagalog natin ay napakaganda na ang sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay. Actually, kung lalamliman po natin yung ating pagtanaw sa salitang conversation, ito raw po ay may kinalaman sa salitang citizenship. Citizenship. Kaya dito rin po ay doon dito sa chapter 3 verse 20 ay ginamit din po ito. Tingnan po natin. Sabi niya, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Dito po sa Tagalog, sabi niya, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kaya po, yung salitang mamuhay, yung salita po na conversation na may kinalaman po sa pagiging mamamayan, ang ibig po sabihin nito, ito po yung araw-araw na buhay bilang isang mamamayan. Sapagkat bilang isang mamamayan, mayroon tayong mga tinutupad na mga alituntunin. At very familiar po ang mga taga-Pilipos sa katotohanan ito. Sapagkat ang Pilipos po, no,
siya po ay colony o sakop o pagmamay-ari ng Roma. Kaya ang batas, ang pananalita, ang mga pag-uugali na mayroon po doon sa Pilipos ay pag-uugali, batas na galing sa Roma. Kaya bagamat malayo ang Roma sa Pilipos, pero ang Pilipos ay ang Roma. Makikita mo ang Roma sa Pilipos sapagkat ang Pilipos ay sinakop o kolonya. Kaya po ang buhay nila ron ay same yung buhay na makikita mo sa Roma sapagkat ang Roma ay ang Pilipos. Ang Pilipos ay ang Roma. Ibig ko po sabihin, ang kanilang pamumuhay. Kaya yung salitang conversation, ang tinutukoy po rito ni Pablo ay yung pamumuhay na karapat-dapat sa isang Kristiyano. Kaya nga, yan din ang sinabi doon sa Epeso, Kapitulo 4. Ang sabi niya, namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Ang tinutukoy po na consistent life ay yung buhay na nakay Kristo. At ang buhay po na ito, yung tinatawag natin Christian living. Kaya, paano po ba natin masabi yung Christian living? Paano po ba yung pamumuhay Kristiyano? Although ang pinaka-bottom line niyan ay buhay na katulad ni Kristo. Sapagkat nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, no? Tayo ay naging matuwid, tayo ay naging banal, positionally. But progressively, unti-unti tayong nakakapamuhay. At naniniwala ako na makakamtan lahat ng tunay na Kristiyano ang buhay na iyon na tulad ng sa Panginoon pagdating ng ating Panginoon. Yung tinatawag nating progressive sanctification, Christian living. Kaya yung mga lesson po sa Christian living pagka titingnan mo, ano po ba yung mga lesson sa Christian living? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga gawain, pagsunod sa Panginoon, pagiging mabuting katiwala, paglilingkod sa Panginoon, pag-share ng gospel, pagsamba. Yan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano. At ang buhay po na yan ay kung masusumpungan sa atin. Yan ang buhay na nagpapatibay sa Ebanghelyo. Although sa panahon po natin, nakakalungkot, hindi na naipapangaral at hindi na rin naipapamuhay ang Ebanghelyo. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging ligtas. At yan ang buhay na kailangan
upang lalo na po noon sa panahon ni Pablo, lalo na po sa panahon po natin. Dahil napakarami pong mga professing Christian, kaliwat kanan, tabi-tabi, lapit-lapit, nagpapahayag ng pananampalataya. Kaya sa panahon natin, nagiging isang malaking balakid sa pagsulong ng ebanghelyo ang maraming professing Christian. Ang hirap dalin ng magandang balita sapagkat ang nasa mind nila ay yung mga nakikita nila na nagpapahayag ng pananampalataya sa magandang balita o sa ebanghelyo na hindi umaakma. Kaya akala nila pag darating yung mga nagdadala ng magandang balita, akala nila same. Parehas lang po. Pero kung makikita ang kaibahan natin sa pamamagitan ng pamumuhay natin na binago ng Espiritu Santo na tumatahan sa atin, na tinanggap natin pagkatapos nating marinig ang magandang balita. Yan ang sinasabi ni Pablo. Only, sabi niya, only ang inyo lamang pamumuhay. Only let your conversation be as it become the gospel of Christ. Yun po ang kailangan. Sabi niya, whether I come and see you or else be absent. Yan po kasi yung talagang damdamin ni Pablo. Hindi niya alam kung siya ba ay bibitayin, papatayin, or siya ba ay marirelease. Pero either alinman doon ang mangyari, ang tagubilin ni Pablo upang makapagpatuloy at maipagpatuloy ang pagsulong ng ebanghelyo at ang kanilang pakikisama sa ebanghelyo. Only, sabi niya, let your conversation, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo. Kaya mahalaga po na whether we eat or drink or whatever we do it to the glory of Christ, of God. Yung mga pinaplano natin, yung mga pinagpapasyaan po natin, sapagkat ang buhay ay bahagi ng pagpili at pagpapasya. Nawa ang ating mga pinipili o ang ating mga pinagpapasyahan ay nagiging karapat-dapat sa pagsulong, sa pagpapatuloy, sa paglago ng ebanghelyo. Or either kapag ka po ang mga plano natin, ang mga pinipili natin sa buhay na ito ay taliwas, maaaring makakahadlang, makakahina, at lalo tigit, hindi natin may pagtatanggol ang
magandang balita. Kaya sabi ni Pablo po, no, yung buhay po natin. At ang sabi po niya, marahil ay pangalawa po, makikita natin dito pa rin po sa verse 27, ang sabi po niya kasi, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating, kung ma-release po siya at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo or something na mamatay siya. Kaya nga sabi niya, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naiwan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Verse 22, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila kung may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Either alin man daw po sa dalawa na yun. Ang importante, makita niya sila na magpatuloy sila. It means, nandun si Pablo, wala si Pablo. Kung sila ay magpapatuloy sa pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, na karapat-dapat sa Ebanghelyo, may pagpapatuloy ang pagtulong ng Ebanghelyo. At hindi lang yon. Ang sabi niya po rito, wala man sa harap ninyo, ang sabi niya, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Actually, sa English, ginamit niya yung I may hear of your affairs. Yung kanilang iglesia, yun ang tinutukoy niya rito, no? Yung kalagayan, hindi noong individual, hindi yung material, no? Hindi yun ang concern ni Paul. Yung sinasabi niyang, mabalitaan ko ang inyong kalagayan. I may hear of your affairs. Yung affair, yung pagkakatipon, yung bilang isang iglesia, yun ang tinutukoy ni Paul dito, no? Yung concern niya ay mabalitaan niya na sila yumaman, sila ay naging matagumpay sa mga karir nila, no? Yung mga pangarap nila ay natamasa nila. Hindi po yun ang concern ni Paul. Ang concern niya ay yung iglesia as a local church. Bilang isang local church, yun ang concern ni Paul. Ang sabi niya, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Sa English po, ginamit niya yung sabi niya, or else be absent, I may hear of your affairs. Yun yung pagkakatipon nila bilang isang local na iglesia, that you stand fast. Alam nyo, ginamit ito rin ni Pablo doon sa Efeso 6 regarding po doon sa mga baluti, yung mga armor of God, upang sila ay makatayo. Stand. Para itong ini-illustrate ni Paul yung as a soldier, no, na nakatayo, na may binabantayan, on guard, on duty. Ginamit niya yung that you stand fast in one spirit, with one mind. Tingnan po natin ito. Napakahalaga nung word na one. One spirit, one mind, striving together for the faith of the gospel. Hindi po ito yung pananampalataya dun sa Ebanghelyo nung ito'y marinig mo. Hindi. Yung faith
for the gospel, for the faith of the gospel. Ang tinutukoy po rito, ito yung mga doctrines, ito yung mga katuruan. Sapagkat napakahalaga ito, yung pamumuhay at yung katuruan at yung katuruan at yung pamumuhay. Possible po kasi na tama yung turo pero yung pamumuhay ay hindi tama. Ang ibig sabihin po nito, dapat tayo ay magkaisa sa pananampalataya sa mga katuruan. Actually, ito rin po yung concern ni Jude, no? Kasi sinasabi ng Bible po sa mga huling panahon, marami po talaga yung mga ihiwalay sa kanilang pananampalataya. Tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya napakahalaga kahit sa panahon po natin. Napakahalaga po nung mga doctrines natin. Kailangan tayong manatili doon. Huwag tayong mag-invento ng bago. Sapagkat ang bago ay hindi totoo. Sapagkat ang totoo ay hindi bago. Kaya nga sa Galatia sabi niya, kay dali ninyong naniwala sa ibang ebanghelyo. Striving together. Napakahalaga po na tayo'y magkaisa. Together. One spirit, open na spirit. Although yung spirit dito ay yung ilaman ng puso natin. Pwede kasing yung ginagawa natin, kung titignan natin, ay para sa katotohanan. Pero kung ang puso natin ay nakatingin sa mga bagay sa mundong ito, hindi magtatagal yon, hindi magiging consistent yon. Kaya napakahalaga noong sinabi ni Pablo rito, maging matitibay. Kayo'y matitibay sa isang espiritu. Yung kaibuturan ng sarili natin. Napakahalaga po nun. Pwedeng yung sinasabi natin, maganda, totoo. Yung pansamantala, ginagawa mo, totoo. Pero minsan hindi magtatagal yon kung ang kaibuturan ng puso mo ay iba ang kanyang laman. Kaya napakahalaga po na ang mga katuruan natin ay inilalagay natin sa ating puso. Sabi nga, if you hid thy words in my heart, I may not sin against thee. Sa puso natin. Huwag dito sa isip lang natin. Sapagkat kung minsan mas makapangyarihan yung sa puso natin kaysa sa isip natin. Na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa. Although sa English, ginamit niya one mind. And striving together. Kanina, ginamit niya yung, sabi nga ni, nung nabasa ko rin yung kay Warren Wiersbe, sabi niya, first they use
political term, yung conversation. And then yung striving together daw, use athletic. Kahit yung mga naririnig ko nagme-message. Narinig ko na rin kasi itong message na to, matagal na. Yun yung kanilang na-observe. Pero ang mahalaga, ang tinutukoy nito ay yung pagkakaisa natin. Na panatilihin ang mga turo tungkol kay Kristo, tungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga turo na itinuturo ng mga apostol. Kaya nga po, ang isang bagay na pwedeng gawin ng isang local church ay yung sinabi ni Pablo kay Timoteo dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang sabi po niya, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. There are two duties. Tayo pong mga Kristiyano bilang isang iglesia. Bantayan ang katotohanan at ipalaganap ang katotohanan. Both nangangailangan po yun ng hard working. Kaya yung striving, nagsisikap. There is no easy way in studying the Bible. Paano mong babantayan ang katotohanan kung hindi mo sasaliksikin ang katotohanan? The living word and the written word. Napakahalaga po na ang iglesia ay nagkakaisa. Kasi ang idudulot po ng iba-ibang mga ay division. Magaling si ganito, magaling si ganito. Yun ang gusto niya. Magiging loser ang local church. Dapat we work together. We cooperate. Yung cooperation, ang ibig sabihin po nito, halimbawa kung may nasusunog po, may nasusunog na bahay, ang maganda po, ang bawat isa sa atin ay kumukuha ng tubig at naghahagis ng tubig. Hindi yung iba ay nanunood lang. Hindi maapula kaagad yung apoy. Maaring maapula siya pero marami na yung madadamage. We must need cooperate, makiisa, with one mind. Isa yung focus natin, isa yung hangarin natin bilang isang iglesia. Ang sinasabi ni Pablo sa kanila, maging matibay kayo. Kayo'y matitibay sa isang espiritu. At napakahalaga po nito na ang bawat isa po sa atin ay dapat estudyante ng Biblia, estudyante ng salita ng Diyos. Nang sa ganun po ay madepensahan natin. Lahat tayo, kung tayo po ay
magkakaisa na isusulong ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang bawat isa'y mayroong pag-aaral sa salita ng Diyos. Although ngayon ay sa aking karanasan, mas napakadali ng pag-aaral po ngayon sa Biblia. Although nakita ko naman mas mapanganib siya kung tayo ay hindi magiging matyaga sa bagay na ito. Bakit ko po nasabi yan? Noon po kasi, noong ako'y bago-bagong Kristiyano at nag-interest sa pag-aaral sa Biblia, kailangan ko ng maraming Bible. Iba-ibang translation. Kailangan ko yung English at merong King James, merong NIV, merong magandang balita, merong bukod sa mga komentaryo. Ngayon, napakadali. Kaya lang, napakapanganib. Sabi nga, yung click lang ng finger natin, maaari tayong madaya. At yan ay isang pakikipagbaka natin. Pakikipagbaka sa panahon natin. Kaya, ang isang bagay para maging matatag tayo at maipagpatuloy ang pagsulong ng pangangaral ng magandang balita. Una, pamumuhay natin. Pangalawa, yung mga katuruan natin. Ito'y pagyamanin natin. Katulad na sinabi ko, pagka bago, siguradong hindi yan yung katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi bago. Saliksikin natin. At kauli-ulian, sabi po rito, at sa anuman, verse 28, at sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. Ang ibig sabihin po nito, tayo po ay maging matapang. Matapang saan po? Sa pakikiisa, sa pakikibaka, sa pagpapalaganap ng magandang balita. Huwag tayong maiyak. Huwag tayong matakot. Although, kasama talaga po yung tinatawag na persecution and rejection. Kung minsan sa pangangaral, pag-share ng magandang balita, individually and corporately. Naranasan ni Pablo, kahit saan pumunta si Pablo, naranasan po niya yan, yung mga pag-uusig, yung mga kaaway, yung mga enemy. At ang nakakalungkot sa panahon natin, yung mga enemy of the cross ay hindi lamang yung mga unbeliever. Sometimes, yun din pong mga believer. Kaya wag din tayong matakot na i-correct, i-rebuke yung mga namumuhay na taliwas. Imbis na sila ay makabahagi, makasama, makiisa. Kung minsan sila pa po yung nagiging enemy of the cross. Kaya napakahalaga po yung to live courageously. Bakit po? Maging matapang tayo sapagkat nakita na po natin dito sa sinasabi ni Pablo sa 28 ay pinapatanaw niya, parang binibigyan niya sila ng
parang pinapakita niya na yung victory ay nasa side ng Pilipos. Yung victory ay nasa side ng mga tunay na mananampalataya. Yung victory ay nasa side ng mga nagpapalaganap ng ebanghelyo. Sa kabila ng mga oposisyon, sa kabila ng mga persecution, yung victory ay hawak-hawak na nila. Kaya sabi niya, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway na ito sa kanila'y malinaw na tanda ng kapahamakan. Kasi kung minsan titingnan natin, parang sila yung powerful. Parang sila yung mabilis dumami. No? Sila yung prominent. Sila yung sikat. Mapa-telebisyon, mapa-radyo sa panahon natin. No? Pero wag tayong matakot. Bakit? Sapagkat malinaw, sabi niya, na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas. At ang kaligtasan na ito ay mula sa Diyos, yun yung biyaya. Sa biyaya kayo inaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya napakalaga po na maging maliwanag sa atin. Ang kaligtasang ito ay biyaya ng Diyos. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng magandang balita ng Ebanghelyo. Kaya kung patuloy lang, makibaka tayo, magpatuloy tayo, makiisa tayo. Ang ating iglesia ay makiisa. Magsama-sama tayo. Magtulong-tulong tayo. Striving together. Hindi yung parang inaasa lang natin sa isa. Sa dalawa. Even sa mga finances, siguro. Napakagandang tingnan kung naalala ko nung kami po ay noong bago-bago kaming nagmi-meet ng mga yung mga kabatchmate ko. Meron kaming salita na patak-patak. Ayun yung salita, no? Hindi yung isa lang o yung nag-shoulder ng mga bigat ng expenses. Patak-patak. Parang ganun lang yung kasimple. Yung pakikiisa. Kasi sure win na tayo eh. Kung pagka sa Olympic, sure win na tayo sa gold medal. Kailangan lang ay magpatuloy tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Pangalawa, verse 29, sabi niya, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Meron dalawang binibigay ang Diyos sa iglesia ng Pilipos o sa iglesia na mayroong malalim na pakikiisa, pakikisama, may malalim na pagnanasa ng sulong ng magandang balita. Mayroon dalawang mahalaga na ibinigay ang Diyos. Sabi rito, ibinigay niya ito alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa mabuting balita. Ano ito? Yung pananampalataya. Yung pananampalataya rito, hindi yung saving faith. No? Yung pagtitiwala. Although ginamit dito sa English, sabi niya, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Yung sufferings for His sake. Actually, opportunity yun.
Yung to suffer for His sake is opportunity. Actually, ang bagay na ito ay yung pong sufferings in Christ. Hindi lang sa mga nag-share ng gospel, kundi sa lahat ng ibig mamuhay na may kabanalan. Sabi doon sa 2 Timothy, doon sa mga consistent yung kanila pong buhay. 2 Timothy, sabi po roon sa chapter 3, verse 12, oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Suffer persecution. Minsan nga, sometimes, within the family, within the work, within the community, sometimes, with the bound yung friendship, minsan mararanasan natin yan kapag tayo ay namumuhay at kung tayo ay nakikibahagi sa ebanghelyo. Sa panahon natin, marami po ang mga misyonero, mga nangangaral sa mga communist country na talagang dumaranas ng persecution, pag-uusig. Pero anong sabi ni Lucas sa bagay na ito? Yung paghihirap. Sometimes ngayon, yung sufferings is iba-iba na, hindi lang siya persecution. I believe na pagka tayo po ay nag-involve talaga sa evangelization, ay we experience sufferings. Sometimes physically, sometimes financially, sometimes mentally. Pero alam nyo, ang sabi po rito sa Lucas 21 verse 13. Lucas 21 verse 13. Sabi niya, 13. Datapwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay uhuliin kayo, pag-uusigin kayo, at kayo ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Magiging patotoo sa inyo, and it shall turn to you for a testimony. Sa kabila nung sufferings, physically, materially, financially, mentally, kapag tayo po ay nagpapatuloy sa pakikibahagi, sa pagsusulong, sa pagbabantay, pagdidepensa ng ebanghelyo, yaan ay ginagamit ng Diyos na patotoo. Testimony na nagiging daan upang mapukaw ang pananampalataya ng iba, at ganun din mapukaw ng ebanghelyo ang taong makasalanan upang siya'y lumapit sa Panginoon at siya rin ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya yung pagtitiwala sa Panginoon at yung kahirapan sa Panginoon ay nagiging malaking bahagi para sa pagsusulong ng ebanghelyo. Sabi nga rito, yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin at ngayoy nababalitaan inyong taglay ko. Mga kapatid, ano ba ang nasa atin ngayon?
What is in you, in your heart, in your mind? Nawa bilang isang lokal na iglesia po ay makita po natin ang mga katotohanan ito sa buhay natin. Tayo po ay nakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at tayo po ay nakikiisa sa ikasusulong ng Ebanghelyo at tayo po ay kabahagi sa mga nagtatanggol, nagdidepensa sa Ebanghelyo. Nang sa ganon ay makapagpatuloy lalo na sa panahon po natin ngayon. Sa panahon po natin ngayon, hindi po kaila sa atin na laganap ang mga nagpapahayag ng pananampalataya. Nawa, panalangin po natin, ang bawat isa po sa atin ay maging consistent. Patuloy tayo sa naumpisang buhay na gusto ng Panginoon sa atin. Although marami tayong kalaban, ang dyablo, ang sanlibutan, at ang ating sarili. Pero kung tayo po ay magtutulong-tulong, magkakaisa ng puso, ng damdamin, ng motibo, naniniwala po ako na ang ating pong maliit na kapulungan ay maaaring gamitin ng Diyos para po sa ikasusulong ng magandang balita. Panahon na po para tayo ay magkaisa. Para po tayo ay magtulong-tulong, magsikap, striving together para isulong po natin ang magandang balita. Huwag po tayong matakot sapagkat nagtagumpay na po tayo. Let us pray po. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po. Hindi mo lamang po kami iligtas sa pamagitan ng magandang balita, kundi nais mo po kaming makabahagi sa pagpapalaganap, pagsulong, at pag-iingat ng mensahe ng kaligtasan, ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Yesus. Siya'y namatay dahil sa kasalanan at siya'y muling nabuhay upang kamtan namin ang buhay na walang hanggan. At salamat sa mga katotohanan. Naway tulungan mo kami na ito'y aming panghawakan, ito'y aming maingatan at maisalin mga susunod pa na mga henerasyon kung hindi pa po darating aming Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salita mo, pagpalain mo po ang bawat isa. At ang lahat po ng ito ay amin po sa dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. At kung meron po tayong mga katanungan at karagdagan, ay welcome po tayo. Sige po, katulad po ng nabanggit po ng ating pong tagapagturo, ay nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer kung saan ay malaya po natin po na masabi po ang ating pong mga katanungan po base po sa ating mga napapag-aralan. At pakiusap ko rin po sa mga kapatid po na nakikita po yung mga comments po sa Facebook Live ay mangyari po ay sabihan din po para maisama din po natin dito po sa ating pong question and answer.
Sige po mga kapatid, samantalahin po natin yung pagkakataon po na tayo po ay maaari pong makapagtanong kung may mga hindi po naging malinaw o katulad po ng ating pong narinig po sa kapatid kung may mga karagdagan po. Habang nag-iisip po siguro ang ilan po, hindi ko lang po alam, Brother Wilson, kung na-miss ko lang po sa aking pong pagsusulat po or hindi ko lang po masyadong nakuha din po. Yung aking pong tanong po ay ano po yung magiging malaking epekto po sa ating pong iglesia, ang mga mananampalataya po na hindi po nakikisa o nakikibahagi po sa pagpapalaganap po ng mabuting balita ng kaligtasan. Una, gusto ko munang linawin ang tanong ng ating kapatid, yung nakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Maraming paraan kasi ang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Number one, yung personal, ikaw yung umahayo na dala-dala mo yung gospel, Ebanghelyo, through message and through your life. Yung tulad ng ating napag-aralan, yung ikaw ay masipag na nagwi-witness, yung witnessing na tinatawag o yung tinatawag na sometimes personal evangelism or sometimes mass evangelism, no, yung meron kasi talaga na mga nangangaral talaga in public, no, even sa panahon natin meron man ay yung mga katulad ng mga group, no, na nag-share tayo ng mga gospel. Maring personal ikaw yon, no, meron kang ganung sabihin natin na kakayahan at kaloob na para gawin ang bagay na yon. Although yung witnessing talagang lahat tayo dapat ay nakakapag-share ng gospel. Pero hindi lang naman yun, no. Meron yung iba talaga ay nagpe-pray, no, marubdob na nanalangin para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Pinapanalangin nila yung mga umahayo, like yung mga missionary work, no? Pinapanalangin nila yan. Marubdob nilang ipinapanalangin ng iglesia yung ganyang bagay. At sa kanilang pananalangin ay may takip na pagtulong, sabihin na natin financially, materially, sabihin na natin morally, spiritually, no? Yun ay masasabi natin na you are involving, you are cooperating, you are masasabi natin na ikaw ay nakikibahagi sa pagsulong ng magandang balita. Kaya siguro yun yung gusto kong makita natin muna, no? Baka kasi ma-focus tayo doon sa kailangan lahat tayo yung mahayo. Maganda rin naman yun, no, kung mararanasan natin yon. Pero maraming paraan talaga para makabahagi tayo sa pagpapalaganap, pagsulong ng Ebanghelyo. At parang yung sinasabi dito sa actually blessing yun yung tayo ay makibahagi. Sabi rito sa Mateo 10:10, sabi niya kahit supot ng pagkain sabi niya verse 9, huwag kayong magbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain.
At sa alinmang bayan o nayon na inyong pasukin, siya sa atin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat. At magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. Ito ay isang bagay ito na yung although sa mga panahon ng apostol ay sinuportahan talaga rin sila ng mga local believer, no? Kaya maraming paraan para tayo ay makabahagi sa gawain. At ang magiging problema kung yung sinasabi ni Brother Norman, kung sila ay hindi magiging kabalikat, no? O ang iglesia ay hindi magiging, o sabihin natin hindi magi-involve. Maraming mga churches na minsan hindi nga nila alam yung gospel. Yung iba naman ay membership, no? Nagpaparami sila talaga. Yan yung mga problema ngayon. Ngayon, kung sa atin ay merong mga ganyan, instead na sila ay makatulong sa gawain ng Panginoon, magiging enemy of the cross sila. Sila ay magiging adlang o makakaantala para sa paglaganap ng ebanghelyo. Yun siguro yung magiging effect pagka ang iglesia ay hindi nagkakaisa o yung iba ay hindi nakikipag-cooperate, no? Yung kooperasyon, katulad ng sinabi ko, maraming paraan para tayo ay makabahagi sa ebanghelyo. Yung paghayo, yung pagkakaloob, pananalangin, yung pag-i-encourage sa mga maraming paraan. At ang lahat ng yan ay ang maganda ay udyok ng espiritu, no? Hindi yung parang ginagawa mo lang para ay ito na lang, pipili ka nung gagawin mo. Ay ito na lang gagawin ko, mas madali pala to. You are na-deceive ka nun. Or ikaw ay nandadaya, or ikaw ay nadaya, no? Ang importante rito, katulad ng pinag-aralan natin, yung kaibuturan ng puso natin. Kasi pagka yung sa kaibuturan ng puso natin ay nakikiisa tayo, katulad ng pinag-aralan natin sa isang espiritu, sa isang yung kaluluwa, no? With your mabibigay mo talaga, walang bagay na hindi mo maibibigay o masasabi natin hindi mo magagawa para sa Panginoon, para sa pagsulong ng ebanghelyo. Ngayon kung merong mga ganon na hindi sila talaga nakikibahagi, ang nangyayari ay nagiging kumbaga nakakahadlang sila o nakakapigil sa pagsulong ng ebanghelyo. Kasi sayaw natin sa gusto ay yung mga ganon ay walang lugar ang paglago sa kanilang buhay. Meron naman mga hindi sila showy sa kanilang paglilingkod pero talagang sila ay nakikibahagi naman. Kaya maganda ma-define muna natin o malaman natin kung ano-ano yung mga bagay na pwedeng gawin natin sa pakikibahagi sa pagsusulong at pagpapalaganap ng ebanghelyo. Maraming salamat po, Brother Wilson. Sa mga kapatid po na may mga katanungan din po ay maaari din po makapag-open po ng mic. At di ko pa po natingnan po yung sa Facebook Live kung may mga tanong po dun sa comment section. Pakitulungan na lamang po para po isama din po natin dito po sa atin pong question and answer po. Namatay bigla po yung cellphone ko. Dito na lang ako sasagot kay Sister Kay. Naririnig niyo po ako?
Yes po, Brother Wilson. Okay, sige. Sige po mga kapatid, may mga katanungan pa po ba? Maging dun sa FB Live po natin. Sa FB po, brother naman, wala po. Maraming salamat, Brother Jan. Last call mga kapatid. Meron po ba tayong mga pahabol po ng mga tanong? Base po dun sa atin pong na pag-aralan. Ngayon po, kung wala na po tayong mga tanong, nawa ay ang ating pong napag-aralan po katulad po na naging hamon po ng kapatid ay makita din po ito sa ating pong pamumuhay. Gaya po ng naging unang punto po ng kapatid sa ating pag-aaral, maging consistent po sa ating pong buhay. Yung Christian living po ay makikita po sa atin po. Pamumuhay po na karapat-dapat po sa ating mga Kristiyano. Para po sa ating pong pagwawakas ay hilingin po natin ang panalangin po, pangunguna po na pangungunahan po ni Brother Jan. Sige po, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. At muli po kami po ay nakapagpatuloy po sa pag-aaral po sa aklat po ng Pilipos. At salamat din po muli pinakita niyo po sa amin bilang mga mananampalataya at kung paano po ang buhay po namin ay magamit po, maging karapat-dapat po sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang concern niyo po sa amin ay ang bagay po ito, hindi po bagay po na binibigay po ng sanlibutan po na ito, kundi ang bagay po na ibinigay po ninyo. Yun po ay ang aming pong Panginoon, ang kanya pong kamatayan, pagkalibing at muli pong pagkabuhay. At nawa, katulad po ng aming pong napag-aralan, bawat isa po sa amin ay makita po ang bagay po na ito at makabahagi po sa bagay po na ito dahil nakita rin po namin kung kaano po ang pagnanais po ninyo na ang bawat isa ay maabutan po ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit na nagdala po ng inyong pong mensahe. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid na nag-join. Dalangin po namin sa lahat pa po ng makakapakinig ay tunay po ang banal na Espiritu ang manguna sa aming pong mga puso't isipan nang sa gayon po ay hindi po namin baliwalain po ang inyong pong mensahe po na pinaparating po ng inyong pong mga salita. At ganoon din po, amin din pong dinadalangin ang aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay sa online. Ganoon din po, dalangin din po namin sa gabi po na ito kayo po ang magkaloob po ng mapayapang gabi sa bawat isa sa lahat po ng mga kapatiran at sa lahat po ng makakapanood at madadatnan po ng iyong pong mga salita. Salamat pong muli at ang lahat po ng ito, Ama, ay amin pong hinihiling, dinadalangin po at pinapasalamatan sa matamis na pangalan lang po ng pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Good evening po. God bless po sa atin po. Good evening po at God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless po.